Kailangan ko lang naman ng taong tatanggap kung sino at ano ako. Yung taong mamahalin ako, ituturing ako bilang kapareha. Yung mamahalin ako bilang nobyo, ituturing ako bilang isang lalaki. Ito marahil ang bagay na hinahanap ni Charis Pempenko na ngayon ay kilala bilang Jake Cyrus. Sa balita na sinabi ni Christopher Min, sa kanyang programa, sabi niya si Jake Cyrus daw ay nasa Amerika ngayon at tila paiba-iba ng tahanan or no permanent address. Mayroon ding balita na lumabas na kung saan ay lumapit siya di umano kay David Foster upang huminging ng tulong. Alright? So, pero hindi po yan ang pag-uusapan natin. Susubukan nating pag-aralan kung ano ba talaga ang hinahanap, anong ba talaga ang nararamdaman ng isang Jake Cyrus. Mahirap ipaliwanag, pero susubukan nating tingnan ang mga nangyari sa kanya. Okay? Sa aking palagay ay hindi naman naghihirap si Jake Cyrus o si Charis Pempenko. Hindi niya kailangan ng napakaraming pera. Ang kailangan niya marahil ay taong tatanggap sa kanya, yung ituturing siya bilang lalaki, yung ituturing siya bilang boyfriend or asawa. Ating matatandaan na pinili ni Jake Cyrus o ni Charis Pempenko na bagong anyo, binago niya ang kanyang pisikal na hitsura. Binago niya ang kanyang boses. Marahil ang kanyang paniniwala ay kung sakaling mabago niya ito at maging kamukha siya ng isang tunay na lalaki, mayroong taong magmamahal sa kanya, tatanggap sa kanya. Pero hindi nga po ito ang nangyari. Okay? So, hindi po ako psychologist. Hindi po ako doktor. Ako po ay isang statistician at base sa mga pag-aaral na aking ginawa tungkol sa personality, attitude, characters ng isang tao, marahil ang kailangan ni Charis ay isang taong magiging inspirasyon niya sa buhay upang magsumikap lalo. Kailangan niya ng taong magbibigay ng motivation sa kanya. Okay? So, may mga instances po kasi sa buhay ng LGBTQ, yung mga members po kahit bakla o tomboy, 'di ba? Merong bahagi sa buhay na naghahanap sila ng totoong taong magmamahal sa kanila. Kung sino at ano sila. Ilan sa mga successful na mga tao na mayroong kapareha, halimbawa ay si Mr. Boy Abunda. 'Di ba? Napakatagal na nila ng kanyang asawa o partners. Si Aiza Sigera. Sino pa ba? Ogie Diaz. 'Di ba? Hindi sila ganun kayaman, O marahil sabihin natin mayaman man sila, pero tingin ko hindi nila kailangan ng sobrang dami ng pera. Bakit? Dahil masaya sila sa kung ano ang kanilang ginagawa sa kasalukuyan. Ano ang meron sila. Nagtatrabaho sila? Yes. Dahil sila ay motivated to work for their living. At kahit nasabihin mong may kapartner sila, andun na yung pagsisikap nila na makapagbigay ng tulong hindi lang sa kanilang pamilya, kundi, sa kanilang mga magulang, mga kapatid. Kasi may mga nagmamahal sa kanila. Inspired sila, kumbaga. Pero si Charis, kung sakaling, di ba,
kung sakaling mabigyan ng pagkakataon na magkahanap siya ng taong magmamahal, tatanggap, ituturing siyang lalaki. Maaari sigurong, 'di ba? Makilala niya, maaari sigurong maharap niya yung kanyang lola, maharap niya yung kanyang mga magulang. No, bakit hindi niya maharap? Kasi yung sarili nga po niya, hindi niya makuha yung kaligayahan. Tapos bibigyan pa niya ng kaligayahan yung kanyang pamilya. So, yun po marahil ang nakikita kong dahilan. No, hindi po siya naghihirap para sa aking paniniwala, no, hindi siya naghihirap. To the point na kaya nga po siya nasa ibang bansa, 'di ba? Ibig sabihin may pera siya. At kung gugustuhin niyang kumita sa kanyang pag-awit, pwede siyang kumita. Pero mas magiging motivated siyang kumita, mas magiging motivated siyang kilalanin ang kanyang lola, ang kanyang magulang, no, ang kanyang ina, kung mayroong taong magmamahal sa kanya. Yun. Kaya, wag nating husgahan si Charis Pempenko o si Jake Cyrus. Kasi yun yung nakikita ko eh. Yun yung nakikita ko. Kasi nga, di ba, kaya nga niya binago yung kanyang sarili dahil sa pag-aakala na kapag binago niya yung kanyang sarili, may taong tatanggap sa kanya. Okay? So, halimbawa na lamang din ng isa pa, si Wamos. Di ba? Binago ba niya yung kanyang sarili? Binago ba niya yung kanyang hitsura? Hindi. Bagkus, pinanatili lamang niya kung ano at sino siya. May taong nagmahal sa kanya. May taong tumanggap sa kanya. O 'di ba, nung may tumanggap sa kanya sa kung ano at kung ano siya, 'di ba, mas lalong nagningning yung kanyang karera sa buhay. Mas nagkaroon ng motivation yung kanyang buhay para magsumikap. O ngayon 'di ba, mayaman na siya. So kasi inspired siya. And hindi niya kailangan baguhin yung kanyang itsura para magustuhan siya ng tao. 'Di ba? So, iyon. Isa lamang yun sa mga halimbawa. Kaya, sa mga tao na hindi nakakaintindi, huwag tayong agad-agad maghusga ng ating kapwa. Tingnan natin yung inner side. No? Laliman natin yung ating pangunawa, laliman natin yung ating pag-intindi. Kasi marahil hindi naman sa hindi naman sa pagyayabang niya kaya siya nagpa-convert into, male. Hindi yun eh. Nagpa-convert siya kasi nga inaakala niya, iniisip niya na magugustuhan siya ng tao, ng kanyang magiging kapareha. So, yun. Sa mga psychologists na makakapanood ng aking video, kailangan ko po ng inyong paliwanag. Okay? Kung meron kayong mga instruments to measure the personality, attitudes, characteristics, I am willing to help sa pag-analyze ng kung anong data meron po kayo. Ayun. So, sa mga makakapanood po, maaari po ninyong i-forward ito sa inyong mga kakilala, sa mga psychologists lalo. Magtulong-tulong po tayong unawain o intindihin ang attitude, characteristics o pag-uugali o personality ng isang individual. 'Di ba? Huwag tayong maging mapanghusga. Sapagkat honestly, isa si Charis sa nagbigay ng karangalan sa ating bansa. Nagbigay ningning sa industriya. 'Di ba? Si Charis nga yung nagbukas sa pinto, para sa ibang kababayan nating nasa kaparehong industriya. 'Di ba? Si Charis din yung kumbaga nagbigay ng paniniwala na kapag isinali mo ang isang Pinoy o Pinay sa larangan ng pag-awit, kabahan ka na. 'Di ba? Yun yung magandang naidulot sa atin, magandang karangalang na ibigay ni Charis Pempenko.
'di ba? So yung iba pa nga 'di ba ginaya pa nga, kumbaga nag-aasam pa nga sila 'di ba na ma-interview rin sana sila ni Oprah Winfrey, 'di ba? Ni David Foster. Ayan. O kaya maka-duet man lang si Celine Dion. 'Di ba yung mga ganung pagkakataon, si Charisse, Whitney Houston, 'yan 'di ba? So tanging si Charisse yung isa sa mga nagbigay daan upang makilala ang talento ng mga Pilipino, lalo na sa larangan ng musika. Ayun, maraming salamat at kailangan ko po ng inyong opinyon. Merry Christmas!